Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Scripted na pasabog ni Saldico, sablay at palpak. Huling-huli ang galawan ng mga makadilis. Lacson binira ang galawan ni Saldico, habang si Marcoleta gustong tutukan ang mga aligasyon ni Saldico. At Atty. Castro sinupalpal ang malasulsol na patutsada ni Saldico at Sara Duterte. Alam niyo mga kaibigan, matapos ang pasabog kuno at ng mala Duterteng scripted di umano ni Saldico, abay biglang naging bayani sa mata ng mga maka-Duterte itong si Saldico. Tapos gusto pa ni Senador Marcoleta na tutukan ang mga aligasyon ng dating congressman. Samantalang mukhang planado naman ang lahat at alam ni Senadora Amy Marcos ang gagawing pasabog ni Saldico at itinapat pa talaga sa araw ng Blue Ribbon Committee hearing at sa kanilang nalalapit na rally ng mga maka-Duterte. Kaya naman binira at bineltahan ang mga mala-scripted at palpak na dahilan ni Saldico at ni Sara Duterte, kasing palpak sa script ni Goteza na iisa di umano ang puntirya, ang guluhin ang investigasyon, pabagsakin ng gobyerno, patalsikin ng Pangulo at ipalit ang kanilang amo. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin muna natin ito mga kaibigan. Ang sabi kasi ni Senator Lacson, mahina at kulang ang mga pasabog kuno ni Saldico. Kumbaga walang sustansya, walang kwenta. Pero kay Marcoleta, dapat daw itong tutukan. Saglit lang ito mga kaibigan, itong kay Marcoleta. Nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. Talaga? We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. Talaga ba, Senador Marcoleta? Ang galing ah. Alam nyo mga kaibigan, ang dating ngayon kasi sa mga makadilis, naniniwala sila dito sa mga pasabog kuno ni Saldico. Siyempre, pabor sa kanilang narrative yan di ba? Pero alam naman natin na totoo naman na walang kwenta yung mga pasabog di umano ni Saldico. Dahil hindi naman under oath yan. Di ba? Yung mga salaysay ng dating congressman. So, anong tawag dyan? Chismis. Tapos gusto pa talaga ni Senador Marcoleta bigyang pansin sa Senado yung mga haka-haka ni Saldico. Hindi ba mas maganda pauwiin? Di ba? Kung totoo yung mga sinasabi niya. Tapos iharap niya sa korte, sa ICI, kung saan man, sa ombudsman, pati dyan sa Senado, ipakita niya lahat-lahat ng mga ebidensya kung meron man siya. Di ba? Kung meron talaga siya na sinasabi niya na mabibigat at talagang credible na ebidensya na magpapabagsak at magtuturo daw sa Pangulo at sa pinsan niyang si Romualdez. Kaya naman mga kaibigan, yung sinasabi ngayon ni Saldico tungkol sa 100 billion na insertion daw sa ating Pangulo na ngayon ginagamit ng mga maka-Duterte na naratibo para siraan ng Pangulo at lalong galitin ang taong bayan, abay hetong matapang at diretsang sagot mga kaibigan ni Senador Lacson, Atty. Castro at ang iba pang eksperto. Unahin na natin ito mga kaibigan kay former Secretary Ronald Llamas. Yung usapin kasi ng BICAM, yung usapin ng insertions, mas responsibility yan ng Senado at saka Kongreso. Totoo naman. No? Kaya lalo na ngayon na sabog itong usapin ng corruption, no? Ay kahit papaano may command responsibility diyan yung presidente. Pero at the same time, siya yung nagsabi na mahiya naman kayo. Siya yung naglabas ng 15 na top contractors at Totoo yung naman. website na isumbong niya sa Pangulo. No? Kaya kailangan din natin tingnan yung mga pangyayari na yan na hindi ito black and white. Mas ang nakikita natin ngayon ay yung gray. At sa gray ay maraming dapat maparusahan. Pero pumunta tayo kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kaya nga mahalaga na yung nagsabi nito, si Saldico, ay bumalik na lang siya, no? Para dito niya masabi sa isang court of law
or dito sa Senado o dito sa sa ICI, yung talagang ebidensya na meron siya. Pero offhand kasi parang medyo lang. Parang medyo weird yung kanyang statement. Na yung presidente mismo ang nag-insert sa sarili niyang NEP. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Secretary Ronald Llamas. Kaya sinasabing palpak di ba? Tulad na lamang yung sagot dito ni Senator Ping Lacson. Di ba? Ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert ang ating Pangulo? Hindi naman siya parte mga kaibigan ng BICAM, which is logical talaga yan, di ba? Na talaga ang Pangulong Marcos magpapa-insert sa BICAM tapos makikiusap sa kay Zaldico o kaya naman kay Escudero para lang mangurap. Aba, matindi mga kaibigan, no? Anong klaseng yan? Logic yan. Kung gusto ng isang Pangulo magnakaw, di doon pa lang sa NEP mga kaibigan, di ba? Sa NEP. Panigurado, lusot din naman yan sa Kamara at Senado. Kaysa naman doon sa BICAM, mas madali ngang mabuking doon di ba? Yung mga nangyayaring insertion na talagang papunta sa corruption. Kaya nga, di ba mga kaibigan, nabulabog ang grupong Maka-Duterte sa Senado dahil sa binulgar ni Senator Lacson dahil sa mga issue ng bilyong-bilyong insertion kung saan kasabat daw itong si Zaldico. Di ba nadadawit pa dyan si Escudero? Nako naman talaga Tapos sasabihin nyo, ganon yung ginawa ng ating Pangulo? Wala talaga mga kaibigan. Talagang halatang hindi pinag-isipan yung script nila. Sino kayang gumawa nun, no? Baka yung gumawa din sa script ni ni Gotesa. Ay, nako talaga No? At nangyayari yan sa konteksto na may parating ng mga pagkilos o malalaking mobilisasyon. Totoo. Parang ang ganda ng timing. Timing Na talaga. bago nangyari yung 3-day activity ng mga anti-government forces, ay lalo na may threat pa ng destabilization, biglang lumabas ito. No? Mas maganda sana kung mas rigorous yung ibinigay na ebidensya. At hindi rin nakakatulong na mismo si Senator Amy Marcos 2 days ago, sinabi niya na tetestigo si Zaldico. Correct. Alam naman natin politically kung kaninong kampo si Amy Marcos. Ibig sabihin, may advance notice siya. Paano siya nagkaroon ng advance notice? Hindi naman sila magkapartido o magkapolitika ni Zaldico. Tama. So baka may nangyayari na hindi tayo alam na dapat nating malaman. No? Bakit ba ginawa ni Zaldico ito? Sino ba ang makikinabang dito? Ito ba ay kasama dito sa nakikita nating build-up, papunta o sa pagpapabagsak ng presidente? So yan yung mga tanong na gusto nating matanong kay Zaldico pag nandito na siya. Tama naman, di ba mga kaibigan? Kung ang layunin ni Zaldico ay linawin ang katotohanan, bakit palihim at talagang timing na timing talaga? Eksakto talaga sa kalagitnaan ng investigasyon at sa hearing ng Senado. Tapos nalalapit pa yung rally ng mga Maka-Duterte. Sabay aayunan pa ni Marcoleta na dapat daw bigyang pansin. Talagang matindi. Tapos alam na alam ni Senadora Amy Marcos ang galawan ni Zaldico na may ibubunyag siya laban sa kanyang kapatid na presidente. Hindi ito normal at simpleng nagkataon lang mga kaibigan. Malinaw na may dito may coordinated timing. Ito yung isang indikasyon na may umiikot na naratibo na pabor sa kanilang amo Di ba? Kung ito ba ay plano para iupo si Sara, abay wala po tayong solidong pruweba dyan na may direktang sabwatan. Pero ang malinaw at totoo mga kaibigan, malinaw na nakikinabang si Sara Duterte sa mga aligasyon ni Zaldico laban sa Pangulo. Kaya naman, heto ang matapang at matinding sagot ni Attorney Castro sa mga patutsada ni Zaldico at ni Sara Duterte. Tulad na lamang mga kaibigan, yung 100 billion na insertion daw ng Pangulo. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Kaya nga mga kaibigan, no? Ang tanong natin kasi, sino ba yung gumawa ng script nitong si Zaldico? Mukhang kasing yung gumawa ng script niya parang kay yung gumawa kay Goteza, 'di ba? Walang sustansya.
Puro lang salita, puro kuda, wala man lang maipakita na ebidensya. 'Di ba? Puro lang sila, meron akong ganito, meron akong ganyan na resibo, may nakasulat. Nasaan? At sana umuwi ka na lang. Oo. Ay nako talaga oh. Na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Tama. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects, hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Tama. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Ano po yung Totoo ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Correct. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Pero minsan, kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari. And Paranoid? yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy. Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Alam naman natin yung galawan ni Zaldico, galawang desperado. Wala siyang ebidensya, puro salita lang. Naghahasik ng kaguluhan para lalong lituhin yung takbo ng investigasyon.
para linlangin yung mga kababayan natin. Di po ba? Matapang siyang magbitaw na kurap ang mismong Pangulo kahit na alam naman natin na illogical yung mga aligasyon niya. Tapos may mga senador pa na susuportahan daw na talagang gustong seryosohin yung mga haka-haka, chismis ni Zaldico, ibang klase. Oo. Ang galaw ni Zaldico, mga kaibigan, talagang classic na galawan ng kudeta. 'Di ba? Talagang may destabilization pattern yung mga galawan maghahagis ng nakakagimbal, nakakagulat na aligasyon, tapos target ang Pangulo. Gagamitin ng media para magkaroon ng kalituhan sa mga kababayan natin para pahinain lalo yung tiwala ng tao sa gobyerno at sa ating Pangulo. Tapos, biglang timing talaga mga kaibigan sa isang malawakang rally. Ang tindi. Tapos, yung rally na yun talaga namang amoy maka Duterte. Kaya itong ginagawa ni Zaldico, mga kaibigan, ay hindi para sa bayan. Malinaw yan. Ito ay para sa kanyang proteksyon, pang sariling interes at sa kanyang politika. Na pabor naman sa naratibo ng mga dilis. Kumbaga, kapag bumagsak ang Pangulo, isang tao lang naman di ba? Isang tao lang naman agad ang tataas. At sino ito? Siyempre, ang Vice Presidente, Sara Duterte. Hindi po yun opinion yan po talaga ay constitutional fact. Di po ba? Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ni Zaldico, dapat nating pakinggan. Pero wag agad-agad paniwalaan. Di po ba? Kasi nga, malinaw kung ano talaga yung gusto nilang palabasin dito. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.